Bakit ang Diyos ay mayroong pinili? Yes. Amen. Hallelujah. Ang Diyos lang nakakaalam nito. Amen. Tayo ay tagapaglingkod lang ng ating Panginoon. Just to share the message of the hour. Amen po ba? Hallelujah. At ito lang ating magagawa at ang Diyos na ang bahalang kumilos. Amen. Sa bawat mga nakikinig. Hallelujah. Ng kanyang mga salita, mga kapatid. Dahil naniniwala tayo ang Diyos ang naglalapit ng bawat kaluluwa. Amen. Hallelujah. So, ang ating trabaho lamang, just to share the word. Hallelujah. Amen. Lalo na sa ating panahon, dahil ang ating panahon kinabibilangan, hallelujah, ay hindi basta panahon lang. Sabi mga kapatid, kung mayroong dark ages o mayroong isang madilim na panahon, this is the darkest of all ages. Amen. Alright? Sabi ni Brother, this is the darkest of all ages, mga kapatid. Dahil alam natin, hallelujah, kung paano ang seals, amen, doon sa seals, mga kapatid, ginamit ng kaaway ang white horse, di ba? Amen, the red horse, the black horse, and all the combination, amen, ng colors nito, amen, ay sa ating Panginoon, which is sa panahon natin, which is the pale horse. Amen? Hallelujah. So, lahat ng pwersa ng kaaway ay ibinuhos sa ating panahon. Kaya nga mga kapatid, kung sabi ng message, hallelujah, kung 200 million demons, hallelujah, ang pinakawalan, galing sa kailaliman, amen, hallelujah, kung 1 milyon meron, ang mga mananampalataya, merong 200 bawat isa ang nakabantay sa atin. Grabe yung ganyan yung trabaho na ng kaaway kasi alam niya, amen, hallelujah, na talagang nagmamadali, amen, hallelujah, ang panahon. At kung magtatagal pa, sabi ng Bible, amen, baka walang laman na maligtas. Right? Dahil alam naman natin yung sitwasyon ng panahon natin, di ba? Hallelujah, marami ng yung insanity, di ba, ng panahon natin, amen, yung pagiging baliw at tawag dito, uncontrolled, amen, yung mga tao dahil sa mga bagay na ginagamit ng instrumento ng kaaway. Even the vices, amen, mga bisyo, amen, yung mga gadget, lahat ng mga bagay, amen, hallelujah, na nagiging instrumento ng kaaway to pull, kumbaga para hatakin, amen, ang mga tao palayo sa ating Panginoon. Hallelujah, kasi ang gagawin ng kaaway is just to, ano yun, sa isang magnanakaw, di ba? Na kung saan, anong trabaho ng kaaway? To steal, to kill, and to destroy. So, ibig sabihin, walang ititira kung maaari. Di ba? Sisirain niyang lahat. But praise God, hallelujah, but for those, hallelujah, for the sake of the elect, sabi ng scripture, mga kapatid, but for the sake of the elect, mga kapatid, amen, paikli niyang mga araw. Yes. Amen. Kaya nga, hindi tayo naghihintay pa ng napakahabang panahon. Amen. Hallelujah. Ito ang, hallelujah, maikling panahon, mga kapatid, na kung saan, hallelujah, yung ating journey, mga kapatid, ay parang pakiramdam natin napakahaba. Amen. Hallelujah. Now, sa ating panahon, amen, may koneksyon yung ating pagkain, yung kinakain natin, amen, sa ating paglalakbay. Tama ba? Dati, yung matatanda noon, amen, walang masyadong mga MSG or mga pampasarap na pagkain yung inilalagay. Magic amen, sarap. pero yung long term, mga kapatid, yung buhay nila ay umahaba. Tama ba? Pero sa ating panahon, amen, hallelujah, mga instant, diba? Mga hybrid food. So may connection ito sa ating physical. So dahil alam natin, yung ating physical na katawan, it is a 16th element, di ba? At yung katawan natin nakangailangan ng mga elementong ito. Pero dahil sa hindi tama, sa tamang proseso, at hindi ito natural, ito yung nagdudulot ng masamang epekto sa ating katawan. Tama po ba? Hallelujah. Ito yung pinag-usapan natin, literal na pagkain. Hallelujah. Amen. Kaya nga, kung dadalhin natin spiritually, mga kapatid, hallelujah, amen, ang pagkain dapat sa ating panahon, amen, dapat namimili tayo. Spiritually, kailangan tayong mapili. Dapat alam natin yung ating diet. Alright? Kasi mga kapatid,
Amen. Ang pagkain sa ating panahon, amen, pag medyo masarap, mga kapatid, pagka sumusobra, amen, masama din. Di ba? Kaya nga sabi mga kapatid, lahat ng masama, hindi maganda sa ating katawan. Kasi bawat elemento ng katawan natin, may certain portion, a percent mga kapatid, na dapat ma-reach. Alright? Hallelujah. Kaya alam natin dapat yung diet natin mga kapatid. Hallelujah. Kung ang diet natin ay mga hybrid food, alright? So magkakaroon ito ng masamang epekto sa ating katawan. Manghihina tayo, at ito na, lalabas ng maraming mga karamdaman physically, amen, hallelujah, na magdudulot ito para bumagsak yung ating tawag dito, yung ating physical, di ba? Bumabagsak, amen? Hindi lang yun, even the emotion, di ba? Mentally, amen, physically, hallelujah, ay nagkakaroon ng masamang epekto. Alright? So, kung i-divert natin, i-connect natin into spiritual condition, mga kapatid, hallelujah, ang pagkain sa panahon ngayon spiritually, amen, ay napakaraming hybrid food. Spiritually, mga kapatid, hallelujah. But salamat sa Panginoon, hallelujah, amen, there is a perfect word, hallelujah, na ipinadala sa ating panahon. Hallelujah. Ito yung diet dapat ng bride. Can you say amen? Hallelujah. Dapat dito tayo nag-feed. Dapat ito yung ating diet, mga kapatid. Hallelujah. Kasi ito ay isang perfectong mensahe na pinadala ng Panginoon sa uling panahon. Can you say amen? Hallelujah. Na kailangan natin, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, magiging maingat tayo kasi sa social media, amen, ay maraming lumalabas sa mga hybrid food. Alright? Hallelujah. Kaya pagka more feeder ka doon sa YouTube, yung more on feeder ka, amen, sa mga bagay na nakikita natin, amen, dyan sa social media, mga kapatid, it's a hybrid food. Kaya minsan magtataka ka, o minsan, kino-question mo na si Pastor, Pastor, parang hindi tama yung napakinggan ko doon sa pinipits mo. Ano ba yung pinapakinggan mo? Sabi kasi sa YouTube eh. Diba? So yung pagkain spiritual natin, may connection dito habang tayo naglilingkod, habang tayo naglalakbay sa huling panahon. Alright? Hallelujah. Kaya pagka kumakain ka ng hindi masarap na o yung pagkain na hybrid, amen, it affects you, hallelujah, para unti-unti kang mawala sa fellowship. Tama ba? Manghina ka, at isang araw hindi ka na makita. Diba? Unti-unti, minsan, naalala ko doon sa church, alam ko pagka yung may problema yung brother o yung sister, dati nasa unan yung pwesto niya. Dati isang araw nasa unan na. Dati isang araw nawala na. Diba? Hallelujah. Kasabi, kumusta yung opera? Sis, kumusta na? Pastor, okay pa naman. Malakas naman ako sa biyaya ni Lord. Diba? Hallelujah. Tandaan yung mga kapatid. Hallelujah. Don't blame yourself. Huwag mong lukuhin yung sarili mo. Pagka wala ka sa gawain, automatic spiritual mo ay magkakaroon ng problema. Automatic yun, mga kapatid. Hallelujah. At pagkos humihina ang spiritual mo, lumalakas naman kung ano yung physical mo. Yung tawag dito, yung senses mo, lumalakas. Diba? Mas nabibigyan mo ng pansin yung mga bagay na hindi mo dati pinapansin. Adya ba kayo? Amen. Hallelujah. Mas pinapansin mo yung bagay na hindi naman dapat pansinin. Yung maliit na bagay, lumalaki sa iyo. Alright? Hallelujah. Now, malaki ang koneksyon ng pagkain natin sa ating paglalakbay. Amen. Hallelujah. At sabi mga kapatid, sa Matthew 4 verse 4, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out of the mouth of God. So hindi lang pagkain literal, yung kailangan natin, but spiritually, mga kapatid, the word, hallelujah, na lumalabas sa bibig ng Panginoon, amen, ito yung kailangan natin. Andiyan po ba tayo? Amen. Amen. Kaya nga mga kapatid, mahalaga yung fellowship. Hallelujah. Kaya nga, misan, hallelujah, kahit anong hirap, kahit anong sitwasyon natin, amen, dapat maglaan ka ng oras talaga para sa gawain ng Panginoon. Just to feed your soul. Amen. Alright? Hallelujah. Kasi, kailangan natin yun. Dahil kung hindi ka attend, kung hindi ka makikipag-fellowship, mga kapatid, hallelujah, at ngayon, maraming pagkain dyan sa labas. Mga street food.
spiritually street food mga kapatid na mga nakakain natin. Amen. Hindi kontaminado. Right? Kontaminado yung pagkain na yun mga kapatid spiritually. But kailangan natin, hallelujah, yung pagkain, amen, na sapat at mabitamina, hallelujah, na kailangan natin sa ating pagkain. Hallelujah. So, now our journey mga kapatid, hallelujah, amen, is too great. Now, hindi ako nangungusap dahil ang lakbayin natin ay malayo o matagal pa. Hallelujah. But our journey is too great for thee. Amen. Ito yung mababasa natin mga kapatid mamaya. Amen. Doon sa journey mga kapatid ni Elijah. Pag-usapan natin ang tatlong uri ng pagkain kinain. Hallelujah. Amen. O tatlong journey mga kapatid ni Elijah at kung paano siya sinuplayan ng pagkain na doon sa kanyang journey. Amen. Sa kanyang journey mga kapatid. Hallelujah. Alam natin, meron tayong journey din. Hallelujah. The three stages of journey natin. Amen. Justification, sanctification, amen, and baptism of the Holy Ghost. Hallelujah. Amen. At doon mga kapatid, patungo tayo sa adoption, di ba? Hallelujah. Katulad ng Israel, dumana sila, amen, sa wilderness, amen, sa Egypt. Amen. Lumabas sila sa Egypt, di ba? Amen. Sa wilderness, amen, up to the Canaan. Hallelujah. Alam natin ang Canaan, ito ay spiritually mga kapatid, amen, na ito yung tama nating lugar. Ito yung promised land. Andiyan pa kayo mga kapatid. Amen. Amen. Hindi lang tayo sapat na nakalabas lang doon sa Egypt. Alright? Hindi lang tayo sapat na nakatawid sa Red Sea, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hindi lang tayo sapat dapat na masaya tayo na nandun tayo sa wilderness at nagpapaikot-ikot. Hallelujah. Mahabang panahon na. Hallelujah. Ang paglalakbay ng nobya sa ating panahon. Pero kahit ang Israel, mga kapatid, instead na 40 days lang na ma-reach nila yung Canaan, but 40 years nagpaikot-ikot. Kasi maraming reklamo eh. Ang daming animal. Diba? Anong kailangan nila? Pagkain. Yes. Pagkain pa rin yung inumin at pagkain ng kanilang problema. Diba? Binigyan sila ng Panginoon ng angel meat o angel food, mga kapatid. Pero nagsawa sila. Amen? Binigyan ng pugo. Dahil nagsasawa sa angel meat, mga kapatid, o yung angel food, mga kapatid. Amen? Pero hindi pa rin sila nakontento. Maraming reklamo. Marami ba nagre-reklamo dito? Amen? Sama na kami. Bisa may mga miyembrong ganon. Amen. Pamagat pa lang, alam na yung pupuntahan ng pagkain ng nung message eh. Ay, alam ko na yan. Amen? Parang wala na, di ba? Alam ko na yung tatakboy ng preaching ni pastor. Basta nagbigay ng pamagat, alam na namin yan. Sawa na kami pastor dyan. Pero bakit kailangan ulit-ulitin? Kasi mayroong ayaw tumanggap. Amen. Hallelujah. Ayaw kainin. Hallelujah. So sa atin mga kapatid, amen, whether you like it or not mga kapatid, amen, kailangan mong kainin ang pagkain na yan. Diba? Pag may sakit yung tao, amen, pag pinapakain mo, ayaw kumain kasi iba yung panlasa. Diba? Amen. Ang gagawin ng nanay, pipilitin niyang kumain kahit konti lang. Why? Kasi pag hindi siya kumain, manghihina siya. Diba? Manlalapot siya. Amen. Lalo magiging malaki ang problema. Tama ba? Hallelujah. Kaya mga kapatid, amen. Ito ang ginagawa mga kapatid ng Panginoon. Ginagamit niya ang mga servants niya, just to feed the bride of the Lord Jesus Christ, hallelujah, para maihanda for the perfection. Alright? Hallelujah. Hindi tayo inihanda para lamang manatili sa wilderness, hallelujah, pero hinahanda tayo, amen, patungo doon sa Canaan, na tanging doon tayo maipuposisyon ng Panginoon. Kasi sa wilderness, hindi nila sariling pag-aari yun. Kaya sa mundo ito, wala tayong sariling pag-aari.
Ano po ba tayo? Amen. Lahat ito pinagkatiwala lang sa iyo. Amen. Bakit ka pinagkatiwalaan, hallelujah, amen, na maliit at malaki? Dahil alam ng Panginoon na magkakatiwalaan ka. Kaya nga mga kapatid, amen, kung hindi ka pinagkakatiwalaan, magtanong ka. Hallelujah, bakit ganun na lang? Bakit ganun? Ulit-ulit na lang ang buhay, pero hindi ka nag-grow. Mayroong problema. Tama ba? Hallelujah. Baka kailangan mo ng pagkain. Baka nagkukulang kang kumain. Amen. Hallelujah. Iyan ang kailangan natin mga kapatid. Hallelujah. Now, kung babasahin natin mga kapatid, amen, doon sa 1 King chapter 19, dito muna tayo, tapos ibabalik natin mamaya sa 17 mga kapatid. Hallelujah. Sa 1 King chapter 19, verse 4 to 8, sabi dito, masok na tayo mga kapatid, hallelujah, amen, doon kay Prophet Elijah. At makukunan natin ito mga kapatid ng napakagandang tipo, larawan, hallelujah. At masalamin din natin yung ating sarili, amen, kay Elijah bilang lingkod at pinilit ng ating Panginoon, hallelujah. So handa na ba tayo? Amen. Sabi niya dito, but he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under the juniper tree. Hallelujah. And he requested for himself that he might die and said, it is enough. Now, O Lord, take away my life, for I am not better than my fathers. Hallelujah. Alam natin, hallelujah. Yung mga magulang niya, mga propeta, o yung, amen, yung lahit niya mga kapatid, alam natin, hallelujah. Amen, yung kanyang, genealogy, amen, ang mga ginamit ng Panginoon, amen, ay naging worthy at ginamit ng Panginoon mightily. Amen. Kaya nga siya ngayon, nasa isang kalalagayan desperado, problemado, ano pa? Hallelujah. So, nagre-request siya, amen, dahil sa problemang kinakaharap niya. Alam natin, bago pa mangyari ito, amen, ay merong nangyaring Mount Carmel showdown. Ano po ba tayo mga kapatid? Amen. Hallelujah. So, gusto kong ang inyong pagdinig ay maituon natin, hallelujah. Bago pa mangyari ang bagay nito, merong Mount Carmel showdown. Amen. Na kung saan ipinamalas ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan, hallelujah, sa harapan ng napakaraming mga tao, mga kapatid, hallelujah. Amen. Na sumasaksi pa sa pagkakataon na yun. At ipinamalas ng Panginoon, hallelujah, amen, na siya'y buhay na Diyos at tumutugon sa bawat panalangin ng mga lingkod niya at mga anak niya na sumusunod at nagtitiwala sa Kanya. Hallelujah. Pagkatapos nito, alam natin, amen, tumakbo siya, hallelujah, amen, doon sa isang pagkakataon, mga kapatid, natakot at napakaraming journey ang pinagdaanan niya, mga kapatid, di ba? Amen. Pero dumating yung pagkakataon, amen, amen, bilang isang tao, mga kapatid, nagkaroon siya ng mga sitwasyon sa buhay, nag-iisip, amen, nangihina din bilang isang tao, hallelujah, sa kabila ng isang propeta ng Panginoon. Pero bilang tao, mga kapatid, hallelujah, hindi na iwawala minsan, amen, na tayo makaranas ng ganitong pakiramdam. Amen. Ang samot-samot pakiramdam bilang isang tao. Hallelujah. Amen. Lalo na pag wala yung inspirasyon ng Panginoon. Andiyan po ba tayo? Amen. Kaya nga, dumating sa kanyang paglalakbay, amen, at siya ay napapunta doon sa juniper tree, at siya ay nag-request sa Panginoon, hallelujah, na sana mamatay na siya. Diba? Sa sobrang problemado, dahil sa problema niyang iniisip, dahil siya hinahanting, amen, at talagang, hallelujah, ipapapatay siya, mga kapatid, amen, and said, it is enough. Now, Lord, take away my life, for I am not better than my father. As he lay and slept under juniper tree, behold, then an angel touched him and said unto him, arise and eat. Pero makikita natin, ito yung final journey niya kayo. Amen. Merong anghel na gumigising sa kanya para pakainin siya. Amen. Ito yung final journey, tatlo po yan, hallelujah. Binanggit ko lang po yung uli. Amen. Pero, babalikan natin. And he looked, sabi niya, and behold, there was a cave vacant on the coast, and the glass of the water in his head, and he did and drink, and let him down again, and the angel of the Lord
kung makikita natin itong scripture, yung babasahin natin, hallelujah, amen, ay hindi lang ito basta anghel ng Diyos, mga kapatid, and came again a second time, and touched him and said, arise and eat, because the journey is too great for thee. So yung kinuha kanina, mga kapatid, the journey is too great for thee. So hindi ko sinasabi na mahaba pa yung panahon natin lalakbayin. Pero kahit may kli, pero pakiramdam natin mahaba. Amen? Hallelujah. Kasi sabi niya, the journey is too great for thee. And he arose and did and drink, and went in the strength of the 40 days and 40 nights unto the Horeb of the Mount of God. Hallelujah. So this is the last journey, mga kapatid. Hallelujah. Pero balikan muna natin, mga kapatid, doon sa 1 King chapter 17, verse 1 to 6, o 7, hallelujah, yung first journey niya, amen, balikan natin, 1 King, dito, amen, this is the first journey. Now, and Elijah the Tishbite, who was of inhabitants of Gilead, said unto Ahab, as the Lord of God, or the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall be dew nor rain these years, but according to my words, amen, hallelujah. And the word of the Lord came unto him, saying, hallelujah, verse 3, get thee hence and turn thee eastward, and hide thyself by the brook Cherith that is before Jordan. Verse 4, hallelujah, and it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the ravens to feed thee there. Hallelujah. So makikita natin the first journey, amen, ng Panginoon before, hallelujah, the famine. Ito po ba tayo? Amen. Hallelujah. Kasi, amen, inatasan ng Panginoon si Elijah na puntahan at makipag-usap kay King Ahab. At nagkaroon siya ng propesiya na sabi niya dito, sabi niya, sa Elias at Tesbita, na sa nakikipanayam sa Galaad, ay nagsabi kay Ahab, sabi niya, buhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na ako'y nakatayo sa harapan niya, na hindi magkakaroon ng hamog o ulanman sa mga taong ito, kundi ayon sa aking salita. Now, may nakikita ba kayo dito, mga kapatid? Hallelujah. Once na ang propeta ng Diyos o ang mga manggagawa ni Lord, pag nangusap at nangusap, amen, nangaral, hallelujah, at nag-spoke ng mga salita ng Panginoon, tandaan natin, hallelujah, hindi lang para sa iba na makakaranas, kundi mismo yung tagapagsalita ay mararanasan din niya yung bagay na yun. So walang exempted, mga kapatid. Unang-una nga, pagka naipangaral ang salita ng Panginoon, una kami itinetest. Kaya nga minsan, di ba? Pagka ikaw gagamitin ng Panginoon na assign, o Brother Richie, o Brother Arnel, o sino man, hallelujah, amen, na itinalaga, amen, na i-assign. Doon pa lang sa paghahanda niyo, ang dami ng struggle eh. Naranasan niyo ba yun? Hallelujah, ang dami ng mga hadlang. Hallelujah, bakit, mga kapatid, hallelujah, hindi exempted ang tagapagsalita? Amen? Kasi una man, mga kapatid, kami, amen, ang nakakaranas nito, mga kapatid, hallelujah. Amen. Bago pa ang kongregasyon, amen, yung tagapagsalita ay hindi maaring makaranas ng bagay nito. Nandiyan po ba kayo, mga kapatid? Amen. At sinalita ng Panginoon ay dumating sa kanya at nagsabi, amen, umalis ka rito, lumiko ka sa dakong silanganan at magpublika sa tabi ng Batis Cherith na nasa tapat ng Jordan. Amen. At mangyayari na ikaw ay iinom sa batis at aking inutos sa mga uwak na pakainin karon. Now, the first journey, mga kapatid, hallelujah, amen, before the famine, amen, God will provide, hallelujah, a way para ma-escape, amen, ang propeta ng Diyos para sa famine na darating.
Bakit sinasabi kong famine? Kasi pag nawala ang tubig, mawawala din ang pagkain. Di ba? Kasi pananimig. Ano ba ang kailangan ng mga palay? Tubig. Ano ba ang mga kailangan ng mga prutas? Lahat ng yan, tubig, mga kapatid. Amen. So, ibig sabihin, pag dumating ang tubig, mga kapatid, o nawala yung tubig, amen, dahil sa salita ng Panginoon, hallelujah, amen, hanggang sabi niya, hanggang salitain ko, sabi ni Elijah, tsaka lang mangyayari maibalik ito, mga kapatid. Amen. Pero, amen, hindi maaaring, hindi magdadamay, amen, doon si Elijah, kaya nga, ang Panginoon, bago pa dumating ang famine, nandiyan ba kayo? Amen. Hallelujah. Bago pa dumating ang isang pagsubok, hallelujah, na mararanasan ng marami, hallelujah, ang Diyos, amen, ay naghahanda, amen, ang kanyang sariling daan, just to feed, hallelujah, ang kanyang Amen. Amen. Kaya nga mga kapatid, hallelujah, pag nasa daan ka ng pagsunod sa Panginoon, hallelujah, huwag mong questionin si Lord, hallelujah, dahil si Lord ay gagawa ng paraan para makainin ka sa tamang panahon. Amen. Hallelujah, hindi siya magpapabaya sa atin, hallelujah. Amen. Kaya nga, dahil siya ay nasa daan ng pagsunod sa Panginoon, obligado si Lord, amen, para siya ay tumupad sa kanyang pangako, hallelujah, na hindi man lang magugutom, ni manglilimos, hallelujah, ang kanyang anak, ang kanyang lingkod, kaya amen. Amen. Hallelujah. So, sino ba ang kinakapos dito? Sino ba ang hindi nakakain ng 2, 3, hallelujah, sa isang araw? Mukhang sasabak nyo. Amen. Mukhang hindi nagkukulang si Lord sa inyo. Amen. Nagbabawas pa nga eh. Diba? Nagdadayat pa. So, salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. So, ang Panginoon ay naglalaan ng kanyang sariling kaparaanan, ay God provided way, hallelujah, amen, para tayo ay, hallelujah, mapaghanda, amen, ng isang pagkain, mga kapatid, upang sa ating paglalakbay ay hindi tayo mangailangan. Amen. Ginamit niya ang uwak. Mga kapatid, gusto kong sabihin na ang uwak na ito is very special. This raven is special, mga kapatid. Why? Because the raven, yung kanyang ugali, mga kapatid, amen, kumakain siya ng sariwa, kumakain siya ng mga kahit anong kakainin niya. Matakaw to. Amen? Hallelujah. Kahit ano niyang kakainin niya. Sobrang takaw niya. Amen. Hallelujah. Ibig sabihin, mga kapatid, walang makalalampas. Hallelujah. Amen. Sa panga. Amen. Sa bibig. Hallelujah. Ng uwak. Pero mga kapatid, hallelujah. Amen. Hindi niya nagawa yung bagay na yun kasi, amen, kontrolado siya, amen, ng isang manilikha. Hallelujah. So mga kapatid, the first leader na ginamit ng Panginoon, I want to speak of spiritually, mga kapatid. Hallelujah. Sa ating journey bilang mga mananampalataya, nung tayo una sa pananampalataya, madalas tayo umaasa sa mga tagalabas. Ibig sabihin, yung mga kapatid din natin, kaya kasi sinasabi ko, amen, sila ay special. Amen, na uwak, hallelujah. Amen. Kaya nga sabi ko, mga kapatid, pinili din kagamitan sila ng Panginoon para may supply, may bigay kung ano yung pangangailangan natin. Yes, amen. May ginagamit siyang mga tao, mga kapatid, hallelujah. May ginagamit siya ng mga individual, amen, para suportahan yung pangangailangan ng kanyang nobya. Yes, amen. Physically, amen, sa ibabaw ng lupa. Amen, hallelujah. Nagagamit ng Panginoon ng mga bagay na yan. At salamat sa ating Panginoon. Pero, hindi natatapos doon. Alright? Hallelujah. So, tungo tayo, mga kapatid, sa verse 8. Kung titignan natin dito, doon sa kanyang second journey, mga kapatid. And the word of the Lord came unto him, saying, Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Sidon, and dwell there. Behold, Hallelujah. That's why, ang Panginoon, alam niya ang pangangailangan natin. Amen. Sabi niya, I have commanded a widow. Amen. A widow woman there to sustain thee. Sa
second journey ng Panginoon kasi natuyot na yung Baptist Chariot. Amen. Naranasan na nila ang binigkas na salita ng Panginoon. Nangyari kung ano binigkas na salita, mga kapatid. At ngayon, mga kapatid, unti-unti nang lumalawak ang epekto, amen, ng propesiya ito, mga kapatid. At kaganapan ng propesiya, ngayon, ang Panginoon muli ay gumawa ng paraan, amen, para masustain. Alright? Hallelujah! Masustain yung pangangailangan, yung pagkain ng kanyang lingkod. Kaya say amen. Tandaan natin, mga kapatid, hallelujah, ang Diyos ang mumumroblema. Kung ikaw ay nasa daan ng Panginoon sa pagsunod, amen, ang Diyos ang gagawa ng mga sarili niyang kaparaanan, hallelujah, amen, kahit sa isang madilim na sitwasyon, kahit sa imposibleng pagkakataon, amen, ang Diyos ang bahala just to provide, hallelujah, and to sustain, hallelujah, yung ating pangangailangan, mga kapatid, hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, meron siyang kinausap. I have commanded a widow woman to what? To there to sustain thee. Hallelujah. So he arose and went to Zarephath, and when he came to get to the gate of the city, behold, the widow woman was there, gathering of sticks, and he called to her and said, fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, hallelujah, that I may drink. Now, hindi ko alam kung paano si Lord nangusap doon sa widow woman. Hallelujah. Hindi ko alam kung panaginip o ano man yung kung paano siya nangusap, kung paano niya ikinuman yung babae. Hallelujah. Amen. Pero sabi ko nga, mga kapatid, problema ng Diyos yun. Amen? Hallelujah. Kung ano yung kayang gawin ng Panginoon, huwag nating limitahan kasi mas higit pa sa iniisip natin kung ano yung kayang gawin para sa atin. Hallelujah. So hindi na po problema, mga kapatid, si Elijah. Kasi pagka ang problema ay pinoproblema mo, ay mamumroblema ka talaga. Diba? Nadadala tayo ng mga emosyon, hallelujah, because of the trials, because of the suffering, of whatever, mga kapatid, mga pagsubok sa buhay, amen. Pero mga kapatid, hallelujah, amen, iniaalog ni Lord ang bagay nito just to mold us. Yes. Right? So, minumul tayo, mga kapatid, kasi alam niya na yung ating paglalakbay ay hindi basta-basta. Amen. Hallelujah. So, ang Diyos ang naglalaan para gumamit ng mga kasangkapan, hallelujah, just to feed, mga kapatid, ang kanyang mga pinili, mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon. Dahil nakikita natin, hallelujah, amen, sa huling panahon, ang Diyos ay mas may pagkilos, may paggawa, hallelujah, amen, sa ating panahon, hallelujah. So makikita natin dito, for the second journey, mga kapatid, yung widow woman. Hallelujah, tuloy natin, hallelujah. Nangusap siya doon sa babae, sa widow woman. Now, ang widow woman, mga kapatid, ang babaeng bao, wala siyang provider. Alam mo ba tayo? Wala kasi yung kanyang husband, patay na. Tapos utang-utang pa sila. Dahil nga, taghirap di ba? Hallelujah. Naalala ko, nung ako'y may tindahan, basta taghirap, ang dami kong utang doon sa tindahan ko. Nagsusunog pa nga kami ng notebook para wala itong na maalala. Diba? Hallelujah. Amen. Malalaki talaga. Pero kailangan kalimutan. Kasi pag hindi mo kinalimutan, ikaw mamumroblema Diba? Hallelujah. Di pag sinunog mo, di wala ka nang iniisip, wala ka nang makikita. Amen. Hallelujah. So mga kapatid, ginamit yung babae, yung widow woman. Pero tignan natin, hallelujah, kasi ititipo natin ito bilang, hallelujah, mga nobya ni Kristo, yung widow woman, ganon din ang local church, mga kapatid. Nandiyan mo kayo. Amen. Hallelujah. As a part of the body of Christ, amen, in the mystical body of Christ, amen, malaki ang, hallelujah, ang ambag. Malaki ang ginagawa ni Lord, hallelujah, amen, in every local church. Because every local church, hallelujah, there is a sovereign. Yes. Amen, hallelujah. Kaya lang, hallelujah,
hallelujah, amen, gamitin ang widow woman, amen, bagamat parang makikita mo talagang wala siyang kakayanan. Tama ba? Amen. Wala siyang kakayanan, personal o physically. Kasi wala nang nagsusupply sa kanila, wala na siyang asawa na nagtatrabaho, amen, para pakainin sila, mga kapatid, ang kasama lang niya ang kanyang anak. Amen. Pero mga kapatid, ito pa yung kinausap ni Lord. Hallelujah. Tuloy natin mga kapatid. Sabi niya, and as she was going to fetch, he called to her and said, bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. Hallelujah. And she said, as the Lord thy God liveth, I have not a cake, but an handful of meal in a barrel, and a little oil in a crush. And behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat and die. Now, mga kapatid, ang kanilang sitwasyon ngayon, nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Dito sinusubok ng Panginoon ang bawat isa, hallelujah, sa pagitan ng buhay at kamatayan. Amen. Kasi pag marami ka, madaling magbigay. Ay, may sobra naman ako. Diba? Pero, mas gusto ng Panginoon na subukin ka sa panahon na halos pawala. Amen? Now, ang journey natin bilang mga mananampalataya, ginamit ng Panginoon, hallelujah, ang special na, hallelujah, na ibon na ito, ang uwak, mga kapatid. Pero hindi nanatili doon. Kaya nga mga kapatid, di ba? Amen. Sino ba nagbabayad ng renta nito? Sino nagbabayad? Church. Church, di ba? Yeah. Hindi na kayo umaasa sa labas. Malaki ang pagbabago, hallelujah, amen, ng mga pinili ng Diyos, ang journey ng bawat local church, amen, kasi ang feeding, mga kapatid, amen, ang sustain, ang pag-sustain, mga kapatid, hallelujah, ay ginagamit na niya ngayon, hallelujah, ang bawat individual sa loob ng iglesia. Amen. Kaya say amen, hallelujah. Amen. Now, sabi ng Bible, mga kapatid, sasabihin ko, dun sa Malakay, hallelujah, ang pagbibigay ng ikapo at ng offering, mga kapatid, it between the life and death. Parang tapos yung aking sweldo. Parang hindi maakma. Parang hindi tatama eh. Aalisin ko pa yung tithes. Takot-takot ko. Balik tayo dito. It's between life and death. Amen. Sa susunod na lang. Wait na lang. Diba? Nung kayo binigyan ng maliit nung una, kaya niyo pa yun. 100. Diba? Nung lumalaki na parang nahihirapan na eh. Amen? Na maibigay yung para sa Panginoon. Sabi ng babae, alam ko na Diyos mo'y buhay. I know the Lord is living. Hallelujah. Amen. Pero, hindi sasapat sa amin ito kasi pag iniluto ko ito para sa amin, amen, hallelujah, kung ito iluluto ko para sa iyo, amen, wala na kami, mamamatay na kami ng aking anak. Ano po niyo, mga kapatid? Hallelujah. Pero mga kapatid, hallelujah, sabi niya dito, amen, verse 13, sabi niya, and Elijah said unto her, fear not. Yes. Kasi alam niya na pwedeng matakot. Ay, tama kayo, mga brothers, sisters, mga magulang, mga kapatid, hallelujah, na naririto. Huwag kayong matakot. Hallelujah. Kasi pag ginawa niyo ito para sa Panginoon, huwag nyo gawin kay pastor. At sabi ko nga sa church, pagka kayo magbibigay ng ikapo, dahil na tawag dito, ang tawag doon, yung naano kayo sa pastor, naawa, huwag kayo magbigay. Hallelujah, kasi hindi yun yung tama. Okay, say amen? Pag ginawa niyo ito by revelation, mga kapatid, hallelujah, na ito ay para sa Panginoon, ibalik niyo para sa Panginoon, hallelujah, amen, and God will bless you. Nandiyan ba
Amen. May kwento, bago kayo tuloy. Merong isang tao na nagsimula ng maliit na business. Amen. At dahil probinsya, parang sa Quezon, ang kaya lang niyang pagsimulan ay saging. Nagtanim siya ng saging. Kasi yun lang yung alam niyang pagkakakitaan. Alright? So nagtanim siya, lumaki, ay naging Kristiyano siya. At nalaman niya bagay nito. Kasi hindi ako nangungusap sa mga unbeliever. Nangungusap ako sa bawat individual in a local church. Sa umaga nito. Hallelujah. Na-convert siya. At narinig niya ang pangaral na ito. At nagtanong siya, Pastor, paano ba gagawin ko nito? Dahil saging yung aking pananim. Paano ba ito? Sabi ng pastor, pagkasampo, di meron isa. Tama ba? Pag may 20, ilan? Dalawa. Pag merong 100 piraso, 10. Pag merong 1,000 piraso, 100. Sabi niya, Pastor, kaya. Bigay. Dahil sa matapat siya na sumunod, pinagpala siya ng Panginoon, naging marami yung kanyang sagingan, hallelujah, at talagang lumaki yung kanyang income. At hindi siya nanatili doon dahil malaki na ang income niya, amen. Nag-alaga siya ngayon ng mga baboy, mga baka. Right? Amen. At meron siyang mga babuyan. Anong nangyari mga kapatid? Hallelujah. Nung tumagal mga kapatid, sabay-sabay, amen, na, tawag ito, nanganak. Sabi niya, Pastor, sabi niya, kapatid, kumusta na? Nanganak po yung aking mga bakahan, yung aking mga baka, tsaka yung mga baboy. Sabi, Pastor, salamat sa Panginoon. Sabi niya, sabi naman, timing na yun, Pastor. Pastor, naalala ko nga pala. Amen, pinagpala ko doon sa sagingan ko. Ngayon, Pastor, sabi niya, yung baka at baboy, na pag-usapan natin, sabi niya, di ganun pa rin yun. Ganun pa rin yung prinsipyo nun. Ganun pa rin, kailangan ko pa rin. Amen. Kasi siya nagtanong Sabi niya, pag may 10 baboy, isang baboy. Pag may 20 baka, 2 baka. 2 baka. Diba? Naging 100 yung baboy. 10. 10. Sabi niya, Pastor, saging na lang kaya. Balik na lang tayo sa saging. Mabigat. Amen. Mga kapatid, kaya nga sinasabi ko, amen, ang pagtupad, amen, sa bawat salita ng Panginoon, hallelujah, ay nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Amen. Mga kapatid, even our worship, ang pagsamba sa Panginoon, hallelujah, ay katulad din ng buhay at kamatayan. Amen. At true worship, mga kapatid, hallelujah, ay nangangailangan ng ganito. Amen. Naalala natin, di ba si Abraham? Amen. Dinala si Isaac doon sa Genesis chapter 22. Amen. Sila umakyat doon sa bundok ng Moriah. Pero yung distance galing doon sa kanila, amen, ay 3 days. Right? Sabi ni Brother Branham, 30 miles, isang araw, kung lalakarin ng isang tao. Pero 3 araw, 90 miles. At pagdating doon, sabi niya, tsaka pa lang nila natatanaw yung bundok ng Moriah na kung saan, amen, doon sila pinapupunta ng Panginoon. Another 10 to 30 miles. Alright? So malayo, mga kapatid. Pero pagdating doon, mga kapatid, di ba? Iniwan yung kanyang tagapaglingkod at sabi niya, amen, maiwan ka dito, ako at ang aking anak ay tataas doon. Hallelujah. Pero hintayin mo kaming dalawa ay babalik. Pero alam ni Abraham na iyahain niya si Isaac. Nandiyan ba kayo? Amen. Hallelujah. Masakit para kay Abraham na inintay niya ng 25 years and another years, hallelujah, I think 12 years old or 19 years old,
mga kapatid, hallelujah, amen. Sa panahon na yun, mga kapatid, ayoko, i-burnt offering niya si Isaac. Ang sakit noon para sa kanya, di ba? Pero kailangan niyang gawin kasi yun yung sinalita ng Panginoon. Nandiyan ba kayo? Amen. Hallelujah, kailangan natin ibigay kahit masakit, amen? At ang hinihingi ng Panginoon, hindi yung bastang offering. Because Isaac is a begotten son. A son of promise. Hallelujah. Amen. Ito ay tipo ni Kristo, mga kapatid. Hallelujah. Na si Isaac ay tipo ni Jesus Kristo. Hallelujah. Amen. Na bagamat mahirap, amen, pero kailangan. Alright? So, dinala siya doon sa bundok ng Moriah. Heto, sabi, pagdating doon, it's time to worship God. Hallelujah. Para, amen, papurihan ng Panginoon at sambay ng Panginoon. Sabi ni Isaac, tatay, sabi niya, narito yung kahoy, narito yung apoy, narito lahat, pati yung altar, nasaan ang iyahay? No. So, umagang ito, mga kapatid. Hallelujah. Makikita natin, naturuan ng tama si Isaac kung paano sumamba para sa Panginoon. Amen. Alam niya ang mga elemento, alam niya kung ano yung proseso. Hallelujah. Amen. Na may pinakang mahalaga sa kawayan o sa mga kahoy, sa apoy at altar. Anong kailangan, hallelujah, para makumpleto, amen, ang pagsamba nila sa Panginoon, hallelujah, kailangan merong ialay na buhay. Amen. Alright, hallelujah. So, kailangan, mga kapatid, every worship, mga kapatid, every fellowship, amen, dapat pagpunta natin sa harapan ng Panginoon at susundin natin ang kanyang dakilang kalooban, kailangan merong isang buhay na iniaalay. Amen. Isang perpekto, hallelujah, tamang-tama, amen, isang walang bahid dungis. Ito yung in-expect ni Lord sa atin. Hallelujah, sa ating journey, mga kapatid, hallelujah, amen, sa ating paglalakbay, kung kakainin natin ang salita ng Panginoon, hallelujah, at ito'y ating pagtitiwalaan, mga kapatid, hallelujah, amen, diringgin ng Panginoon, hallelujah, ang ating mga panalangin, amen, amen. May ibigay natin, hallelujah, amen, yung nasa pagitan ng buhay at kamatayan, kayo say amen. Amen. Hallelujah, hindi tayo inuobliga na gawin at persay ng bagay nito, pero mga kapatid, by the revelation, amen, pero sabi ng prophet, mga kapatid, this is the first obligation, mga kapatid, hallelujah, amen, ang isang mananampalataya na ibigay niya ang ikapo niya, amen, sa kanyang offering, amen, sa iglesia, dahil niya doon sa storehouse. Hallelujah, para may pagkain sa aking bahay. May koneksyon sa pagkain. Amen, hallelujah. So, ang pagsamba natin, mga kapatid, palaging mayroong kalangit na buhay. Kaya dapat pagpunta nyo dito, mga kapatid, kahit gaano pa kayo kapagod, kahit ano pang sitwasyon nyo, mga kapatid, hallelujah, meron kayong time, mga kapatid, hallelujah, amen, na maibigay sa Panginoon. Amen. Hallelujah, isang oras na kung saan, hallelujah, amen, hindi man ito mahaba, mga kapatid, pero nandoon yung buhay, isang karapat-dapat na hain sa ating Panginoon. Lord. Hallelujah! Ito ang nagiging inumin ni Lord sa Kanya. Ito ang nagiging pagkain niya, hallelujah, para lalo siyang lumakas. Alam niyo ba yun? Hallelujah! Ang pagpupuri natin, hallelujah, ay katulad ng pagpapainom sa Espiritu ng ating Panginoon. Kaya say amen. Nais niya ang tamang pagpupuri, ang tamang pagsamba, hallelujah. Ito ang ninanais ng ating Panginoon. Kaya say amen. Hallelujah! Amen. Kaya nga, mga kapatid, titignan natin yung babae na ito, amen, hindi siya nag-alilangan. Bagamat natutuon, parang sumisipol yung pagkatakot. Diba? Nararanasan natin lahat yan. Pag dumadating na, pag pinag-usapan na ang bagay nito, mga kapatid, which is in tithes offering, hallelujah, para bagang, ay siguro nangangailangan si pastor, kaya nag-preach siya. No. Sabi ko nga sa mga kapatiran, hallelujah, kung kami ay nasa church dahil sa pera lang, ay magtatrabaho na lang kami ng ayos. Amen. Dati may offer sa akin sa NAIA, 150 a month. Inoffer din ako sa Coast Guard, 50,000 a month.
tataas pa. May rango pa ako. Pero sabi ko nga mga kapatid, kung ang Diyos ang tumawag sa akin dito, amen, He is able Amen. to supply our needs. Hallelujah. Hindi siya nagkulang sa amin. Hallelujah. Minsan may mga trials lang na kailangan mapagdaanan ka kasi gusto ng Panginoon na makita, amen, kung anong resulta, amen, kung anong nangyayari doon sa salita na pinipig mo. O paano matatayo sa salita, mga kapatid. Kaya ng mga pagsubok sa buhay, ito ay isang bagay na pinagdadaanan natin para mapakita daw kung ano na yung tayo natin sa salita ng Diyos. Okay, say amen. Kaya pag dumating yung problema sa isang mananampalataya, doon makikita kung saan siya nakatayo. Kung nakatayo ba o tagilid na o hindi ba nakatayo. Doon makikita yun. Kabuwal. Tama ba? Ano yun kasi, doon magagawa ng Panginoon para maggamot ka ng tama. Diba? Kaya nga, yung may mga karamdaman, pupunta sa doktor, magpapacheck up, malalaman yung karamdaman, diba? Hindi para siya takutin, kundi para maibigay yung tamang reseta at gamot para sa kanya, amen, upang, amen, magbigay ng kalakasan sa kanya. Tama po ba? Hallelujah. Ang problema mga kapatid, maraming mga nagpapagamot. Sabi ni Brother Branham, yung gamot mga kapatid nilalagay doon sa ulunan, hindi iniinom. Kaya maraming mga believer, hallelujah, na may mga karamdaman, lumalala. Kasi yung salita ayaw kainin, ayaw kainin nila, ayaw lunukin. Sabi ko, stop, ang pait, hindi masarap. Hayaan mo, hallelujah, yung pait na yan, hallelujah, kasi malaki ang nagagawa ng pait, hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya in Revelation, di ba? Sabi niya, John, kainin mo isang maliit na plato bukas. Hallelujah. Pag kinain mo ito, masarap sa iyong bibig, matamis. Hallelujah. Pero pagdating doon sa iyong belly, mapait. Right? Hallelujah. So mga kapatid, totoo sa ating paglalakbay, ay kailangan natin yung pagkain na nararapat. Amen. Para masustain ng lahat, para tayo magpatuloy sa gawain, para wala tayong mga, murmuring. Alam nyo, yung mga nagmumurmur, madalas yung mga nagre-reklamo, yan ang madalas hindi sumusunod. Amen. Kaya ba kayo? Yes. Parang pakunti ah. Amen. Totoo yun. Ang dami kong experience niya kung sino pa yung hindi sumusunod. Ay, sister, di ba? Kung sino pa yung hindi nagbibigay, yun ang maraming reklamo. Kaya ba, tanongin mo. Sabi, sasabihin ng mga teacher dati, oh ma'am, naging parents din ng anak ko yan. Eh, sila napakaraming reklamo, pero hindi naman nagbibigay. Sabi yan, ganun ba? Diba? So mga kapatid, dapat kung ikaw ay full obedience to the Word, nandiyan ba tayo? Amen. Amen? Nadoon yung full obedience natin sa ating Panginoon. Hindi tayo magiging mareklamo. Right? Hallelujah. Kaya nga sabi mga kapatid, verse 13, Elijah said unto her, fear not and go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. Hallelujah. Sabi ni Unay, huwag ka matakot. Hallelujah. Kasi minsan, yung takot ang namumuna sa atin. Nandiyan ba kayo? Amen. Panginoon, hindi ko kaya ibigay sa ngayon to eh. Kasi meron pa kami mga bayarin eh. Sakto-sakto lang pa sa Panginoon eh. Pero yun, doon kayo tinatry. Doon kayo tinitest. Ibig sabihin. Kasi pag maliit na bagay na, sa kayang gawin ng Panginoon na mas marami. Hallelujah. So mga kapatid, hindi lang financial blessing. Nandiyan ba kayo? Hindi lang financial blessing ang nakapokus pag sumunod tayo sa salita ng Diyos. Hallelujah. Even our emotion, mentally, hallelujah. Yung core aspect ng buhay natin, even our family, our relationship, hallelujah, sa family natin, magiging maayos.
Yung health ng family natin, aayusin ni Lord. Amen. Nabagaman wala tayong milyon, pero hindi tayo tawag dito, na-intubate doon sa ospital. Alright? Hallelujah, na doon yung lakas natin, kahit hindi masyadong masasarap talaga, sobra yung pagkain natin. Pero salamat sa Panginoon, He sustained all, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Yung lakas mo lang, yung hininga mo. Sabi nga, kung lalagyan ng metro yan, ang dami natin utol, baka utol ka na. Hindi ka mabayad. Diba? Pero salamat. Hallelujah. Ito'y tawag dito, ito'y libre. It is a free, mga kapatid. Pero kailangan lang ng Panginoon, hallelujah, just to serve and, hallelujah, full obedience to the Word. Amen. Amen. Ang patuloy na paglilingkod sa Panginoon, ang pagtitiwala, hallelujah, kahit sa isang critical, hallelujah, in a crucial time, amen, ay kaya mong gawin, amen, ang nararapat, hallelujah, hindi para sa tao, kundi para sa ating Panginoon. Yes. Okay, say amen? Verse 14, for thus saith the Lord of God of Israel, the barrel of meat shall not waste, neither shall be crushed of oil, hallelujah, fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. Amen. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Hallelujah. Hindi magkukulang si Lord, hallelujah, amen, ang pagkain na isusupply sa atin, spiritually speaking, mga kapatid, hallelujah, ang mensahe na pinadala ng Panginoon sa atin, hallelujah, ito'y sapat, hallelujah, hanggang tayo sa agawin ng ating Panginoon. Amen, hallelujah. Ang mundong ito ay nagkakaroon ng spiritual famine. The denomination, hallelujah, ay may spiritual famine. Pero makikita mo, sila yung masunurin sa bagay dito. Amen? More on, yung kanilang pangangaral, more on ano eh, tawag doon, more on blessing. Diba? Pero sa ating mga kapatid, hallelujah, ang lahat ng pagpapala, amen, ito ay, tawag dito, karagdagan lang, idinadagdag ng Panginoon. Kasi sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto. Ang gusto ng Panginoon, may position tayo. Right? Anong position natin, mga kapatid? Hallelujah! In the mystical body of Christ. Ano yun, mga kapatid? Ano magpo-position sa atin sa katawan ni Kristo? Hallelujah! Ang bautismo ng Espiritu Santo. Amen. Kaya mga kapatid, ang Kanaan, it represent the Holy Spirit. Amen? Hallelujah. Ang bautismo ng Espiritu Santo. Hallelujah. Now, makikita natin sa ikalawang journey, amen, ginamit yung widow woman na tinitipon natin sa nobya ni Kristo, amen, na sabi dito, mga kapatid, hallelujah, amen, ang Diyos ngayon ay gumagawa sa inyong buhay. Amen. Nakita nyo yung pag-angat na ginawa ng Diyos sa buhay nyo, amen, simula nung una na halos walang-wala tayo. Dapang-dapa, hallelujah, talagang walang inaasahan. Ngayon, may mga sasakyan na, di ba? May mga e-bike na, may mga motor na, di ba? Hallelujah, amen. At doon, mga kapatid, hallelujah, amen, nalulugod si Lord, amen, kung tayo, mga kapatid, na mga pinili ng Diyos sa local church, hallelujah, amen, ay may puso palagi, amen, na tumulong palagi sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Even the tithes and offering, huwag niyong iaatras. Hallelujah, kasi hindi niyo binibigay yan kay pastor. Hallelujah, kundi binabalik niyo lamang, hallelujah, ang ipinagkatiwala ng Diyos sa inyo. Amen. Hallelujah, kasi mga kapatid, kakasuhan ka. Aakusahan ka magnanakaw, sabi ng Bible. Amen. Napakasakit. Napakasakit ng paratang. Hallelujah. O akusa, I should say. Amen. Doon sa taong hindi sumusunod. Kasi ang gusto ng Panginoon, may position tayo. Amen. Hallelujah. Ang isang bagay o isang mananampalataya pagka nakaposition talaga kay Kristo yan at mayroong full obedience sa ating Panginoon, hallelujah, walang murmuring yan. Amen. Hallelujah. Kasi alam niya, amen, na ito ay magagamit ng Panginoon, hallelujah, just to feed the flock of God. Hallelujah. Sabi niya, dali niyo ito sa aking storehouse para mayroong pagkain. May pagkain sa bahay ng Diyos.
Amen? Hallelujah. So, amen po ba tayo? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, tungo muna tayo mga kapatid sa last journey mga kapatid. Hallelujah. Amen. So, balikan natin sa 1 King chapter 19. Hallelujah. Yung ating binasa kanina. Sa verse 4, kung makikita natin, hallelujah. Amen. After na sila ay